Ako nga pala si Boy, isang estudyante na mahilig magpuyat sa paggawa ng school project. Isang gabi, naisipan kong mag-Jollibee dahil gutom na ako. Mag-aalas 2 na ng umaga nun at bukas pa ang isang 24-hour branch sa may kanto. Pagpasok ko, napansin kong walang ibang customer maliban sa isang batang babae na nakaupo sa isang sulok. Nakasuot ito ng lumang puting bestida at nakayuko habang nilalaro ang kanyang spaghetti. Umorder ako ng Chicken Joy at umupo malapit sa counter. Napansin kong tahimik ang mga crew at tila iwas makipag-usap. Napatingin muli ako sa bata. Nang mapansin niyang tinitignan ko siya, dahan-dahan itong tumingala at laking gulat ko nang makita kong wala itong muka. Nataranta ako at napaatras sa upuan. Lumingon ako sa crew para humingi ng tulong. Pero nagulat ako nang makita kong walang ibang tao sa loob. Wala na ang mga crew. Wala na rin ang batang babae. Mas lalo akong kinabahan nang biglang bumukas ang pintuan ng kusina at may narinig akong bulong. "Huwag kang babalik dito." Dali-dali akong tumakbo palabas. Kinaumagahan, bumalik ako sa Jollibee para itanong ang nangyari. Ngunit laking gulat ko nang sabihin ng manager na hindi sila 24 hours. Matagal na daw silang nagsasara ng alas 10 ng gabi. Mula noon, hindi na ako bumalik doon. At sa tuwing napapadaan ako sa Jollibee yun, pakiramdam ko may matang nakatingin sa akin mula sa loob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jenny. Nung panahong yun, mahilig ako maglaro sa play place ng Jollibee. Dinala ako ng nanay sa isang lumang branch na matagal nang hindi namin napupuntahan. Kaunti lang ang tao noon at walang ibang bata sa play place. Masaya akong pumasok sa loob ng makulay na tunnel at naglaro ng slide. Habang gumagapang ako sa loob ng tunnel, may napansin akong isang bata sa dulo. Nakaupo ito, nakayuko at tila hindi gumagalaw. Natawa ako dahil may kalaro na ako. "Hi, gusto mo bang maglaro?" Tanong ko. Dahan-dahan itong tumingala at laking gulat ko nang makita kong sobrang putla ng bata at may malalim na pasa sa liig. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa akin habang unti-unting gumagapang papalapit. Natakot ako at mabilis na gumapang paatras. Tumakbo ako palabas ng play place at niyakap ko si nanay. Nanginginig kong itinuro ang tunnel. Nagtinginan ng mga crew at ang manager. Isang matandang empleyado ang lumapit at mahinang nagsabi, "May batang nalagutan ng hiniga dyan. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, may nakikita na raw na bata sa loob ng tunnel." Simula noon, hindi na ako ulit pumunta sa play place ng kahit anong Jollibee. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun. Ako nga pala si Elmer, isang call center agent na madalas gabihin sa trabaho. Isang madaling araw, naisipan kong dumaan sa isang Jollibee na 24/7 upang bumili ng pagkain. Dahil pagod na at gutom na ako, naisipan kong dumaan sa drive-thru para hindi na bumaba ng kotse. Paglapit ko sa order station, may narinig akong static sa speaker na parang bumubulong. "Isang Chicken Joy meal." Mahina at pabulong ang boses.
Pero hindi ko ito gaanong inintindi. Pagdating ko sa payment window, isang crew na walang ekspresyon ng sumalubong sa akin. Maputla ito at tila malamig ang kamay ng inabotang sukli. Pakiramdam ko parang may mali, pero hindi ko na lang pinansin. Nang kunin ko na ang pagkain sa pick-up window, napansin kong walang ibang crew sa loob at madilim ang kusina. Napakunot ang noo ko. Bakit parang walang tao? Bulong ko sa sarili. Bago ako umalis, napansin kong may nakatayo sa tabi ng bintana. Isang matangkad na anino na nakangiti sa akin mula sa loob ng madilim na kusina. Wala itong mata, pero kitang-kita ko ang malapad nitong ngiti. Nagkandaduling ako sa takot at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakita akong may nakaupo sa likod ng sasakyan. Isang madilim na figura na dahan-dahang lumalapit sa akin. Napasigaw ako at nagpreno. Pero nang lumingon ako sa likod, wala namang tao. Nanginginig kong binuksan ang paper bag ng pagkain. Ngunit wala itong laman. Kinabukasan, ikwento ko ito sa kaibigan kong nagtatrabaho sa parehong branch ng Jollibee. Nanginginig ang boses ng kaibigan ko habang sinasabing, Elmer, 2 taon nang walang night shift dito. Walang crew tuwing madaling araw. nanindig ang balahibo ko sa takot. Matapos ang pangyayaring yon, nag-drive-thru pa rin naman ako, pero nagpapasama na ako sa ibang katrabaho ko. Ako si Arvin, isang delivery rider na madalas magdala ng pagkain mula sa Jollibee. Mula sa Jollibee patungo sa iba't ibang bahay. Isang gabi, may natanggap akong order sa isang subdivision. Hindi ako sigurado kung may Jollibee pa ba sa lugar na yon, pero lumabas ang order sa app, kaya pinuntahan ko ito. Pagdating ko sa branch, napansin kong kakaiba ang itsura nito. Luma ang pintura, madilim ang ilaw, at parang walang ibang customer. Pagpasok ko, naamoy ko ang lumang mantika at tila panis na pagkain. Pumunta ako sa counter at nakita ang isang crew na hindi nagsasalita. Nakayuko lang at tila hindi kumikilos. Bago pa man ako makapagtanong, may lumapit sa akin isang Jollibee mascot na nakangiti ng malapad. Masyadong mahaba ang ngiti nito na parang hindi normal. Ikaw ba ang magdi-deliver? Tanong nito sa malamig na boses. Tumango lang ako at pilit na hindi iniinda ang kaba sa dibdib. Inabot sa akin ng mascot ang isang lumang brown na paper bag. Mabigat ito at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang panis na pagkain na may halong malansang amoy. Nagmadali ako lumabas at sumakay ng motor. Habang bumabagtas sa kalsada, nagdadalawang isip akong i-deliver ang pagkain. Hindi ko matiis ang amoy. Binuksan ko ng bahagya ang bag para tignan ang laman. At halos mahulog ako sa motor nang makita kong puro dugo at sirang bahagi ng pagkain ang nasa loob. Dali-dali kong ibinalik ang tingin ko sa kalsada. Nanginig ako sa takot. Ngunit sa gilid ng mata ko, sa side mirror, may nakita kong nakasunod sa akin. Isang mascot na nakangiti pa rin. Tumatakbo sa bilis ng motor ko. Binilasan ko ang takbo at hindi na lumingon pa. Pagdating ko sa outpost ng subdivision, bumaba ako para itanong kung may Jollibee ba sa lugar na yon. Napatingin sa akin ang guard na parang nagtataka.
Wala pong Jollibee dito, sir. Matagal nang isinara yon. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nalaglag ang paper bag sa kamay ko. Nang tumingin ako sa paligid, wala na ang mascot. Pero alam kong hindi ako nagkamali sa nakita ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Leia. Isang karo sa isang Jollibee branch na madalas magsara ng hating gabi. Sanay na ako sa puyatan. Pero may mga gabing nakakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng store. Lalo na kapag patay na ang karamihan sa ilaw at naglilinis na lang kami bago umuwi. Isang gabi, ako ang naka-assign sa closing shift kasama ang 2 kasamahan. Habang nag-aayos ako ng mga upuan, napansin kong may isang lalaking nakaupo sa sulok ng dining area. Nakayuko ito at hindi gumagalaw. Nagulat ako dahil sigurado akong wala ng ibang customer. Nilapitan ko ito at magalang na nagsabing, "Sir, pasensya na po pero closing na po kami." Hindi sumagot ang lalaki. At dahan-dahan itong itinaas ang ulo niya. Laking gulat ko nang makita kong sobrang putla nito. Halos kulay abo ang balat at madilim ang mga mata na parang walang puti. Napaatras ako at napalunok. "Sir, okay lang po ba kayo?" Biglang bumukas ang pinto ng kitchen at lumabas ang isa pang crew. Leia, anong ginagawa mo dyan? Wala nang tao dyan kanina pa. Napalingon ako sa kasamahan ko. At nang bumalik ang tingin ko sa lalaki, wala na ito. Napabilis ang tibok ng puso ko. Tumakbo ako papunta sa counter at tinanong ang manager kung may lumabas ba na customer. Pero sabi nito, matagal nang walang ibang customer dito. Tayo na lang ang nandito. Kinabukasan, may ibinahagi ang isa pang matandang empleyado. Alam mo ba, noong 1 taon, may isang lalaking nagpalipas ng oras dito hanggang closing. Nung nilapitan siya ng crew, hindi na siya sumasagot. Patay na pala. Simula noon, may nakikita na raw na lalaking nakaupo sa sulok tuwing closing time. Simula noon, tuwing ako ay closing shift, hindi na ako lumilingon sa sulok na yon. Pero minsan, pakiramdam ko, may matang nakamasid sa akin. Naendo na rin naman ako sa branch na yon, Sir Dave. May maayos na ding trabaho at hindi na kailangan magpuyat. Tawagin niyo na lang akong RJ. Ako at ang barkada ko ay madalas tumambay sa McDo tuwing hating gabi pagkatapos ng inuman namin. Isang madaling araw, naisipan kong gumamit ng CR habang hinihintay ang order namin. Pumasok ako sa banyo at napansin kong tahimik at malamig sa loob. 3 cubicle lang yung naroon at lahat ay bukas maliban sa isa na nakalak. Pero may nakalawit na sapatos sa ilalim. Tanda na may gumagamit. Habang naguhugas ako ng kamay, biglang nagloko yung ilaw. Nagpatay sindi ito. Luma na siguro tong ilaw. Bulong ko. Biglang may sumingit na tunog. Mahina ngunit pabulong na tawa. Napatingin ako sa salamin. At sa gilid ng refleksyon ko, may nakatayo sa likod ko. Isang babaeng mahaba ang buhok at walang muka. Napaatras ako. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto ng cubicle. Wala nang sapatos sa ilalim. Wala na din yung tao sa loob. Sa takot ko, umaripas ako ng takbo palabas. Nang makabalik ako sa lamesa, nanginginig kong ikwento ang nakita ko. Napatingin ng krong naglilinis malapit sa amin at
mahinang sinabing Marami na pong nakakita sa kanya. halos nawala yung kalasingan ko ng gabi na yon. Hindi na muna ako umuwi ng gabi na yon at nakitulog muna ako sa bahay ng kaibigan ko. Aris ang pangalan ko. Isang crew sa isang 24 hours na McDonald's. Isa ako sa naka-assign sa drive-thru tuwing hating gabi. Madalas ay inaantok ako sa shift na ito. Pero may isang gabi na bumago sa lahat. 2:00 ng madaling araw, may dumating na isang itim na kotse sa drive-thru. Bumukas ang bintana at nakita ko ang isang babae. Mahaba ang buhok at halos hindi ko makita ang muka. "Good evening po, ma'am. Ano pong order nila?" Tanong ko. Ngunit hindi agad sumagot ang babae. Nang tinignan ko ito ng mabuti, napansin kong walang anino ang loob ng sasakyan. Nakaramdam ako ng kilabot. "Ma'am, order po nila?" Dahan-dahan itinaas ng babae ang mukha niya at nakita kong wala itong mata, ilong o bibig. Isang blankong mukha lang. Napaatras ako at napasigaw. Nang mapalingon ulit ako sa kotse, bigla itong nawala. Parang hindi man lang dumaan sa drive-thru. Dahil sa insidenteng yun, di na ako muli nagbukas ng bintana sa drive-thru nang hindi muna tumitingin sa CCTV kung may tao nga ba sa labas. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jamie. Itong kwento ko ay nung panahong buntis ako sa panganay kong anak, taong 2011. Matapos ang check-up ko, bigla akong nag-crave sa fries at burger. Kaya dumaan ako sa isang McDo sa gilid ng highway. Habang nasa counter ako at nag-aabang ng order, napansin kong kakaunti lang ang tao. May isang crew sa counter, isang janitor, at isang lalaking nakaupo sa sulok na nakayuko. Tila hindi ko makain. Naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng fast food chain na yon. Pagkaupo ko, sinimulan ko ng kainin ng fries. Ngunit nang humigop ako ng inumin, napansin kong may matang nakatitig sa akin. Ang lalaking nasa sulok. Maputla ito, mahaba ang kuko at tila may ngiting hindi pangkaraniwan. Mas lumakas ang kaba ko nang mapansin kong dumidila ito. Parang takam na takam. Napakapit ako sa tiyan ko. Alam kong may kasabihan na gusto ng aswang ang laman ng buntis. Kaya mabilis kong tinapos ang pagkain at nagmadaling lumabas. Ngunit bago pa ako makalayo, may narinig akong kakaibang tunog. Parang pagkaluskos ng matatalas na kuko sa pader. Paglingon ko, nakita kong tumayo ang lalaking yon at lumapit sa akin ng sobrang bilis. Mabilis akong tumakbo patungo sa kotse ko. Pero bago ko pa maabot ang pinto ng store, may humawak sa balikat ko. Ang janitor ng McDo. "Huwag kang lalabas, iha." Bulong nito. Nagulat ako. Pero nakita kong nagsasara na pala ang mga empleyado ng pinto at bintana ng fast food. Tinignan ko ang salamin at nakita kong nasa labas ang lalaking yun. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Mahaba na ang kamay nito at ang mga mata niya pulang-pula na. "Alam namin babalik siya. Hindi ito ang unang beses," sabi ng crew. Habang nanginginig ako sa takot, nakita kong dumukwang ang aswang sa salamin. Dinidilaan ito na parang nag-aabang. "Maghintay ka lang. Hindi siya makakapasok,"
dagdag ng janitor. At doon ko napansin ang dahilan. May mga bawang at anting-anting na sinabit ang matanda sa bawat sulok ng McDo. Sinamahan akong makauwi ng janitor at ng isang crew na makapunta sa kotse ko at sinamahan nila akong makauwi. Kaya't laking pasasalamat ko sa kanila matapos ng gabing yun. Kaya nung nanganak ako, kinuha kong ninong yung dalawang yun. Ako si Marlo, isang bagong crew sa isang lumang McDo branch. Isa ako sa naatasang mag-ayos ng stock sa walk-in freezer kung saan inilalagay ang frozen patties, fries at iba pang supplies. Isang gabi, bago magsara ang store, inutusan akong kunin ng isang kahon ng frozen patties. Pumasok ako sa freezer, nanginginig sa lamig at agad kong hinanap ang kahon. Habang naglalakad, napansin kong parang may anino sa dulong sulok ng freezer. May tao po ba rito? Tanong ko. Pero walang sumagot. Biglang may isang malalim na bugtong hininga ang narinig ko. Napatigil ako. Sa dulo ng freezer, may nakaupo sa sahig. Isang nilalang na kulay abo ang balat. Mahaba ang kamay at may malalim na mata na parang gutom na gutom. Biglang tumayo ang nilalang at humakbang papalapit sa akin. Sa sobrang takot ko, napaatras ako at napasigaw. Buti na lang may isang kasamahang crew na nakarinig at agad akong hinila palabas bago maisara ang pinto ng freezer. Hingal na hingal ako habang nakatingin sa loob. Wala na ang nilalang. Sabi ng isang senior crew, matagal na daw may gumagalang kakaibang nilalang sa freezer at hindi lang ako ang nakakita nun. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Gusto kong malaman kung ano ang nilalang na nakita ko sa freezer. Nagtanong ako sa isang matandang crew na matagal na nagtatrabaho sa McDo, si Mang Erning. Maniwala ka man o hindi, may nangyari dito noon. Pero hindi na pinag-uusapan. Lumingalinga muna si Mang Erning bago bumulong. 2 taon na ang nakakalipas. May isang tauhan dito na natrap sa freezer at hindi na nakalabas ng buhay. Paano pong nangyari? Nagkaaberya raw sa pinto. Hindi bumukas. Walang nakarinig sa sigaw niya kasi malakas ang ingay sa labas. Nang matagpuan siya kinabukasan, namutla na siya sa lamig. Pero ang pinagkakaiba, nakanganga ang bibig niya na parang sumisigaw at may marka ng mahabang gasgas sa pader na parang pilit siyang kumakapit para makalabas. Simula noon, may mga nagsasabing nakakarinig ng may hinang sigaw mula sa freezer, lalo na kapag malapit na maghating gabi. Nanindig ang balahibo ko. Nakikita siya kapag gutom na gutom siya at sa tingin ko, gusto niyang may sumama sa kanya. Simula noon, hindi na ako muling pumasok sa freezer ng mag-isa. At lalo na kapag papalapit na ang hating gabi. Matagal na ako nagtatrabaho bilang crew sa isang lumang McDo sa probinsya. Ako si Leo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang laging may kakaibang aura sa branch namin. Parang laging may nakatingin kahit walang tao. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng stock sa storage room, tinanong ko ang supervisor ko, si Ate Mel. Bakit parang hindi natin ginagamit ang basement? Biglang nagbago ang mukha ni Ate Mel. Huwag mo nang alamin, Leo. Mas mabuting hindi ka bumabaron. Dahil sa matinding pag-uusisa, hindi ako nakatiis. Nung nagkaayaan mag-break ang mga kasama ko, palihim akong bumaba sa basement gamit ang lumang hagdan sa likod ng kitchen. Madilim at mainit sa loob. Amoy lumang kahoy
at amag ang paligid. Napansin kong may mga lumang mesa at upuan na itinambak doon. Pero ang pinagkakaiba, may isang lumang freezer sa sulok, kalawangin at may kadena. Bigla lumamig ang paligid. Nang mapatingin ako sa paligid, napansin kong may maliit na gasgas sa sahig. Parang may kumaladkad na kuko rito. Tapos, narinig ko ang isang tunog na nagpakaba sa akin. May kumakatok mula sa loob ng lumang freezer. Hindi ko na inintay malaman kung ano yun. Kumakabog ang dibdib kong tumakbo paakyat. Sinarado ang pinto ng basement at hindi na muling bumaba kailanman. Kinabukasan, tinanong ako ni Ate Mel, "Bumaba ka, no?" Hindi ako nakasagot. Sinubukan na namin buksan yung freezer noon, pero may rason kung bakit nilagyan ng kadena. Hindi na ako muling nagtanong. Pero simula nun, tuwing dadaan ako sa hagdan ng basement, parang may malamig na hangin ako nararamdaman tuwing dumadaan ako doon. At minsan, sa katahimikan ng gabi, naririnig ko ang mahinang katok. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin ako mapanatag. Laging tumatakbo sa isip ko ang misteryosong lumang freezer sa basement. Sinubukan ko wag itong isipin, pero tuwing gabi, naririnig ko ang mga katok mula sa ilalim ng sahig. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya ang kaba. Kasama ang kaibigan kong si Brian, bumalik kami ng basement, dala ang flashlight at isang bolt cutter. "Sigurado ka ba dito, bro?" Kinakabahang tanong ni Brian. "Hindi ako mapakali, pare. Kailangan nating malaman kung anong nasa loob." Nang makarating kami sa basement, nanindig agad ang balahibo namin. Mas matindi na ang amoy ng amag at panis na karne. At ngayon, imbis na mahihinang katok, may naririnig na rin kaming gasgas mula sa loob ng freezer. Parang may pilit sumusundot mula sa loob. Hindi na kami nagdalawang isip. Gamit ang bolt cutter, pinutol namin ang kalawanging kadena. Pagkalas ng huling piraso ng bakal, dahan-dahang bumukas ang pinto ng freezer. At bumalot sa amin ng isang nakakakilabot na malamig na hangin. Wala kaming nakitang laman, pero may isang bagay na hindi namin inaasahan. May malalalim na gasgas sa loob ng pader ng freezer. Parang may mga matatalas na kuko na pilit kumakapit doon. At may isang nakasulat na ukit sa gilid ng freezer. "Tulong." Napaatras ako at si Brian. Pero bago pa kami makatakbo, may malamig na kamay na biglang sumunggab sa binti ko mula sa loob ng freezer. Napasigaw ako habang pilit akong hinihila papasok ng isang nangingitim na buto-butong kamay. May matatalas na kuko at parang nanginginig sa gutom. Mabilis akong hinila ni Brian palayo at sinipa ang pinto ng freezer. Sinara ito ng may malakas na kalabog. Habang tumatakbo kami paakyat, rinig namin ang galit na pagkalampag mula sa loob. Kinabukasan, tinanong namin si Ate Mel kung ano talaga ang kwento ng freezer. Napabuntong hininga ito at nagsalita. Matagal nang sarado yung basement. Noong unang itinayo ang branch na to, may isang tauhan na nawawala. Hindi siya nakita kahit saan, pero isang linggo matapos mawala, may nagsimulang makarinig ng katok mula sa freezer. Nanlamig kami ni Brian. Hindi namin kayang buksan noon dahil alam naming wala nang buhay ang nasa loob. Pero mukhang hindi siya sumuko. Simula noon, ipinasara na ang basement, pero tuwing gabi, may mga crew pa rin nakakarinig ng mahihinang katok sa sahig. Si Karen ay isang estudyante sa kolehiyo na mahilig sa fashion. Isang hapon, napadpad siya sa isang sikat na clothing store sa loob ng Robinson's Galleria. Dahil may sale noon, naisipan niyang subukan ng ilang damit sa fitting room.
Habang sinusukat niya ang isang pulang dress, biglang magpatay-sindi ang ilaw. Akala niya ay normal lang ito. Pero nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang may anino sa likod niya kahit wala namang ibang tao sa loob ng fitting room. Napatigil siya. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang paningin pero wala siyang nakita. Kinilabutan siya at nagmadaling isuot muli ang kanyang sariling damit. Pero bago pa siya makalabas, bigla niyang napansin na may butas sa sahig malapit sa sulok. Para siyang nahipnotismo, lumapit siya at sumilip. Doon niya nakita ang isang itim na mata na nakatingin pataas direkta sa kanya. Parang hindi normal ang mata, malaahas at tila kumikislap sa dilim. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagmamadali siyang lumabas ng fitting room. Iniwan niya ang mga damit at lumingon sa empleyado ng tindahan. "Miss, may butas sa sahig ng fitting room niyo." Pero nagulat siya nang ngumiti lang ang empleyado at tumango. "Huwag mo na lang pansinin, ma'am. Luma na kasi ang mall, kaya may mga butas na." Hindi na muling bumalik si Karen sa fitting room na yon. Pero mula noon, tuwing dumadaan siya sa Robinson's Galleria, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ano ba talaga ang nakita niya sa ilalim na sahig? At bakit parang alam ito ng mga empleyado, pero pinipilit nilang manahimik? Pagkalipas ng ilang linggo, sinubukan ni Karen kalimutan ang kanyang naranasan. Ngunit tuwing naiisip niya ang kakaibang mata na sumilip mula sa butas ng sahig, hindi niya maiwasang kilabutan. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang numero. "Alam kong nakita mo ako." Nanlaki ang kanyang mata. Napalunok siya ng laway at agad niyang tinignan ang paligid. Wala namang kahina-hinala. Agad niyang nireplyan, "Sino ka?" Walang sumagot. Kinabukasan, bumalik siya sa Robinson's Galleria. Hindi dahil gusto niyang balikan ng takot, kundi dahil gusto niyang malaman ang katotohanan. Lumapit siya sa parehong clothing store. At laking gulat niya nang makita niyang sarado na ito. May nakapaskil sa pintuan, "Closed for maintenance." Kinilabutan siya. Sa halip na umalis, nilapitan niya ang isang janitor na nagwawalis malapit sa tindahan. "Kuya, bakit po biglang nagsara yung shop?" Tumingin muna ang janitor sa paligid bago bumulong. May nawala po kasi isang customer. Babae. Sabi nila, pumasok sa fitting room pero hindi na po lumabas. Muntik nang mabitawan ni Karen ang kanyang cellphone sa takot. Pero, paano? Umiling ang janitor. Wala namang CCTV sa loob ng fitting room, ma'am. Basta raw, pumasok siya, tapos wala na. Biglang bumalik sa alaala ni Karen nang nakita niyang butas sa sahig. Bago pa siya makapagtanong ulit, biglang namatay ang ilaw sa buong mall. Nagkagulo ang mga tao. At ilang segundo lang ang lumipas, bumalik ito. At doon sa kanto ng madilim na hallway, nakita niya ang isang anino, mataas, payat, at nakatayo lang doon, nakatingin sa kanya. Napalunok siya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang nakita niya. Pero sa likod ng kanyang isipin, may bumabagabag sa kanya. Sino ang nawala? Ano ang nangyari sa kanya? At higit sa lahat, ano ba talaga ang nakatira sa ilalim ng fitting room? Mula noong araw na yun, sinubukan ni Karen na wag nang bumalik sa Robinson's Galleria. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal sa isipan ng mga tanong. Ano ang nakita niya sa butas? Ano ang nangyari sa babaeng nawala? At sino ang misteryosong anino sa hallway? Lumipas ang ilang buwan, pero hindi pa rin siya matahimik.
Hanggang sa isang gabi, nakatanggap siya na isa pang mensahe mula sa parehong numero. Bumalik ka. May dapat kang malaman. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na burahin ito, nagdesisyon siyang bumalik sa mall ngayong hating gabi. Matapos itong magsara, sa tulong ng isang kakilalang janitor, kapasok siya sa loob. Tahimik, madilim, walang ibang tao. Tanging tunog lang ng ventilasyon at malamig na simoy ng hangin ang naririnig niya. Dumiretso siya sa dating fitting room kung saan niya nakita ang butas. Ngayon, may mga plywood at simento na nakatakip dito. Tila ba pilit na tinatago ang isang bagay. Bigla siyang kinilabutan. Bakit ganito? Sa likod niya, marahang nagsalita ang janitor. Hindi ito ang unang beses na may nawala dito. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang janitor bago nagpatuloy. Matagal nang may lihim ang mall na ito. May mga taong nawawala pero hindi ito nilalabas sa balita. At may mga empleyado na sinasabing nakakakita sila ng isang kakaibang nilalang. Mataas, payat, at may balat na parang ahas. Nanginginig ang kamay ni Karen. Halimaw sa basement? Bulong niya. Tumango ang janitor. Kung gusto mong malaman ng totoo, may paraan para makapasok sa ilalim ng mall. Pero Nag-aalangan itong tumingin sa paligid. kapag pumasok ka, baka hindi ka na makalabas. Nagdesisyon si Karen. Alam niyang delikado pero hindi siya maaaring umurong ngayon. Sumunod siya sa janitor papunta sa isang lumang maintenance door sa dulo ng hallway. Nang buksan ito, bumungad sa kanila ang isang makipot at madilim na hagdan pababa sa ilalim ng mall. Nang bumaba sila, naamoy agad ni Karen ang amoy ng lumang kahoy at mamasamasang hangin. Masikip ang daan at tanging ilaw mula sa cellphone niya lang ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating sa dulo, isang malaking bakal na pinto ang bumungad sa kanila. May lumang marka ng mga kalmot sa ibabaw nito. Tila ba may pilit na gustong lumabas. Nagtitigan sila ng janitor. Handa ka na ba? Tanong nito. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. At sa loob, may isang napakalaking silid. Punong-puno ng lumang damit, sapatos at mga gamit na tila pag-aari ng mga taong nawala. At sa madilim na sulok ng silid, gumalaw ang isang anino. Dalawang dilaw na mata ang bumukas at may narinig silang paus na malamig na boses. Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo, Karen. Nang marinig niya ang malamig at paus na tinig na yun, tumigil ang kanyang paghinga. Sino ang nagsalita? Paano nito nalaman ang pangalan niya? Dahan-dahang lumabas mula sa dilim ang isang matangkad at payat na nilalang. May balat na kasing kinis ng ahas at may dilaw na mata na kumikislap sa dilim. Ang kanyang bibig ay may manipis na ngiti. Na tila ba natutuwa ito sa takot na nararamdaman ni Karen. Napaatras siya. Hindi niya alam kung sisigaw o tatakbo. Totoo pala talaga ang alamat. Sinubukan siyang hilahin ng janitor pabalik sa pinto. Pero bigla itong sumara mag-isa. Tila ba may puwersang pumigil sa kanila sa pagtakas. Anong gusto mo sa akin? Sigaw ni Karen. Pilit nilalabanan ng takot. Ngumisi ang nilalang. Ikaw lang ang nakakita sa akin noon. Pero hindi ka katulad ng iba. Hindi kita kinuha dahil gusto kitang pabalikin. Bakit? Nanginginig na tanong ni Karen. Lumapit ito sa kanya. Dahil ikaw ay isa sa amin. Nanlaki ang mata ni Karen. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Pero bago pa siya makasagot, bigla sumakit ang kanyang ulo. Para bang may isang alaala ang bumalik. Isang bagay na matagal na itinago sa kanya. Mga imahe sa dilim.
malamig na sahig, at isang pares ng dilaw na mata na nakatingin sa kanya noong bata pa siya. Ikaw ay anak ng dilim, Karen. Hindi mo ba naaalala? Hindi ka dapat lumabas sa mundo ng mga tao. Kaya kita tinawag pabalik. Napahawak siya sa kanyang ulo. Pilit na itinatanggi ang narinig. Hindi, imposible. Pero bakit parang may bahagi sa kanya na nagsasabing totoo ito? Samantalang ang janitor ay dahan-dahang umatras. Tila ba may alam siyang hindi sinasabi? Kailangan na natin umalis, Karen. Ngayon din. Pero hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung dapat siyang tumakbo o manatili. At doon sa kadiliman ng basement, bumukas ang isa pang pinto. Mas malalim, mas madilim. Tila isang daanan patungo sa isang mundo na hindi dapat makita ng tao. Dalawa ang pagpipilian ni Karen. Tumakas at bumalik sa mundo ng mga tao o manatili at alamin ang totoo tungkol sa kanyang sarili. At sa huling sandali, habang nakatitig siya sa madilim na lagusan, isang bulong ang narinig niya sa kanyang isipan. Oras na para umuwi. Matagal nang may kumakalat na kwento tungkol sa misteryong pagkawala ng ilang bata sa Robinson. Kadalasan, sinasabi ng mga magulang na sandali lang sila tumalikod, tapos biglang wala na ang kanilang anak. Pero ang pinagkaibang kaso ay nangyari noong 2015 nang mawala ang 5 taong gulang na si Lucas. Noong araw na yun, naglalaro lang si Lucas sa loob ng isang toy store habang abala sa pamimili ang kanyang ina. Ilang segundo lang siyang tumalikod para kausapin ng tindera. Pero paglingon niya, wala na ang kanyang anak. Nataranta siya at agad na tumawag ng gwardya. Pinatigil ang lahat sa paglabas ng mall. Sinuri ang CCTV. Hinanap siya sa bawat sulok, pero wala ni anino ni Lucas. Ang kakatuwa sa CCTV footage, kitang-kita ang isang bata na naglalakad papasok sa isang fitting room sa isang sikat na butik. Pero hindi siya nakitang lumabas. Parang naglaho siya ng parang bula. Lumipas ang 3 araw at walang lumitaw na ebidensya. Hanggang isang gabi, bigla na lang natagpuan si Lucas nakaupo sa tabi ng fountain sa loob ng mall. Nanginginig at parang tulala. Walang nakakita kung paano siya nakarating doon. At ang mas nakakakilabot, suot pa rin niya ang parehong damit na suot niya noong araw na nawala siya. Pero tuyong-tuyo ang balat niya. Hindi nakakain o nakainom ng 3 araw. Nang tanungan siya ng pulis, isang bagay lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Nasa ilalim ako, kasama ko yung malaking ahas. Walang nakakaalam kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit, may isang matandang janitor na nakarinig ng kanyang sinabi at lumapit sa ina ni Lucas at bumulong. Hindi na po siya dapat bumalik dito. Hindi palaging pinapalaya ang mga nawawala. Mula noon, hindi na muling bumalik sa Robinson ang mag-ina. Pero ang mall, nananatiling tahimik, walang nagbigay ng sagot. At tuwing may nawawalang bata, palagi silang may naririnig na bumubulong ng, baka nasa ilalim lang siya. Si Mia ay isang vlogger na mahilig sa urban legends. Matagal niya nang naririnig ang kwento ng ahas sa Robinson. Kaya naisipan niyang gawing content ang pagsiliksik tungkol dito. Nagtungo siya sa Robinson's Galleria kasama ang kanyang kaibigan na si Jared, isang cameraman. Naisipan nilang puntahan ng mga lumang bahagi ng mall at magtanong sa ilang empleyado.
Habang nag-iikot sila, may isang matandang janitor na lumapit sa kanila. Kung gusto nyo malaman ng totoo, huwag kayong mag-ingay. May hindi kayo dapat makita. Mahigpit ang hawak nito sa walis at tila kinakabahan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo silang naging interesado. Sa tulong ng isang lumang mapa ng mall na nakita ni Jared online, natuklasan nila na may isang lumang pinto sa basement na hindi na ginagamit. At syaga nilang hinanap ito hanggang makarating sila sa isang madilim na sulok ng storage area. Doon nila nakita ang isang bakal na pinto, kalawangin at mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Bago pa man makapag-isip si Mia, bumukas ang pinto ng mag-isa. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, nakita nila ang isang mahabang pasilyo na tila hindi bahagi ng karaniwang disenyo ng mall. Mababa ang kisame at may kakaibang amoy, parang malansang tubig. Biglang may narinig silang mula sa dulo ng pasilyo. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi ito tunog ng tubig o ng hangin. Tunog ito ng isang ahas. Dahan-dahan silang lumapit. Sa dulo ng pasilyo, may isang malaking kwarto. Sa gitna nito, may isang napakalaking kulungan. At sa loob nito, may isang anino na gumagalaw. Nang lumiwanag ang ilaw, napasigaw si Mia. Isang napakalaking ahas. Halos kasing laki ng 3 tao ang gumapang mula sa kadiliman. Ngunit ang mas nakakatakot, ang itaas ng katawan nito ay hindi hayop, kundi isang tao. Isang lalaking may matutulis na mata, balat na parang kaliskis at isang dilang may hati sa gitna. May nakatuklas na naman. Nito, habang nakangisi. Biglang nagsara ang pinto sa likod nila. Nagkatinginan sina Mia at Jared. Walang ibang daan palabas. At ang huling narinig sa kanilang camera recording, isang malakas na sigaw. At isang nakapangingilabot na tunog ng paghigop, parang may nilulunon ng buo. Ako si Jun, isang gasoline boy. Ay naka-duty mag-isa sa isang lumang gasolinahan sa gilid ng isang masukal na kalsada. Madalang lang ang mga dumadaang sasakyan, kaya't nagpa siya akong umupo sa gilid at magpahinga. Habang nakatikin ako sa malayo, may napansin ako isang matandang babae na naglalakad papalapit. Payat ito, kuba at may daladalang supot. Nakasuot ito ng lumang damit at nakayuko ang muka. "Sir, pwede makahingi ng tubig?" Mahinang sabi ng matanda habang nanginginig ang kamay. Dali-dali naman akong kumuha ng tubig at inabot ito. Ngunit nang abutin ng matanda, napansin ko ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis, parang kuko ng hayop. "Gabi na pula, delikado na maglakad-lakad kayo mag-isa," sabi ko habang sinusubukan kong itago ang kaba. Dahan-dahang tumingin na matanda sa akin at sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang mukha nito. Maputla ang balat, pula ang mga mata at ang bibig ay may mahabang pangil. Nanigas ako sa takot, hindi ako makagalaw. Hindi makatakbo. Unti-unti lumapit ang matanda. Unti-unting bumuka ang bibig nito at sa isang iglap, umaba ang dila nito na parang ahas papunta sa akin. Napaatras ako at natumba sa sahig. Sumigaw ako ng malakas. Biglang nagliwanag dahil sa isang paparating na sasakyan. Nakita kong mabilis na tumakbo ang matanda papunta sa gubat at tuluyan na wala. Takot na takot ako at dali-daling tumakbo pabalik ng gasolinahan. Kinaumagahan, ikunento ko ito sa aking kasamahan. Napailing lang ang matandang mekaniko. Sabi ko na nga ba, bumalik na naman yun. Dati may nawawalang tao rito. Puro buto na lang ang natira nang matagpuan sa gubat. Ingat ka Jun, baka sa susunod,
ikaw na ang hanapin niya. Simula noon, hindi na ako nag-iisa sa aking ship at lagi na ako may dalang bawang at asin sakaling bumalik muli yung matanda. Ako si Arnel, isang truck driver na madalas bumiyahe sa malalayong lugar. Isang gabi, napilitan akong huminto sa isang lumang gasolinahan sa probinsya para magpagasolina at gumamit ng CR. Tahimik ang paligid at tanging ilaw mula sa poste ng gasolinahan ang nagbibigay liwanag. Pagpasok ko sa CR, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin. May 3 cubicle sa loob at nang papasok na ako sa isa, napansin kong may nakasara at may mga paa sa ilalim. May tao. Nagantay ako sandali, pero hindi lumabas ang nasa loob. Sinubukan kong kumatok. Miss, matagal pa ba? Tanong ko at nag-aakala isang babae ang gumagamit ng CR. Walang sumagot. Kaya lumuhod ako para silipin muli ang paa. Pero biglang nawala ito sa isang iglap. Nanindig ang balahibo ko. Dahan-dahan akong umatras, papunta sa lababo, at mabilis na naghilamos. Nang tumingala ako sa salamin, nakita ko sa likod ang isang babaeng mahaba ang buhok, putlang-putla, at may dugo ang mata. Bago pa ako makasigaw, narinig ko ang isang malalim na bulong sa tenga ko. Huwag mo akong tignan. Dali-dali ako tumakbo palabas. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa cashier, nanginginig kong tinanong ang matandang trabahador tungkol sa CR. Napailing ito. Matagal nang walang pumapasok dyan. Buwan na ang nakalipas nang may babaeng ginamit yan bilang taguan. Matapos siyang habulin na isang lalaking gusto siyang patayin, hindi na siya nakalabas ng buhay. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na ako ulit nagpagas doon. At lagi na ako nagpapasama mag-CR sa pahinante ko. Gabi na at halos walang dumadaan sa isang lumang gasolinahan sa isang liblib na kalsada. Ako si Mario, ang gasoline boy. Naka-duty ako mag-isa. Sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Habang nag-aayos ako ng mga resibo, isang lumang kotse ang dahan-dahang pumarada. Itim ito. May luma at kalawangin na pintura. Bumaba ang bintana at isang lalaking maputla ang sumilip. Full tank. Mahina at malamig ang boses nito. Nang kunin ko ang hose at ilalagay na sa kotse, napansin kong wala itong plaka. Wala rin itong kahit anong marka. Sobrang luma na talaga ng kotseng yon. Habang pinupuno ko ang tangke, hindi ko mapigilang sumulyap sa rearview mirror. Doon ko nakita ang isang babae sa likod ng kotse. Walang muka, duguan at nakatitig sa akin. Mabilis akong umatras at tatapon ng gasolina. Nang tumingin ako sa driver, wala na ito doon at ang kotse ay bigla na lang umandar mag-isa. Dahan-dahang lumayo sa gasolinahan hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim. Kinabukasan, kunento ko ito sa matandang may-ari ng gasolinahan. Nanlaki ang mga mata nito at sinabing, matagal nang naaksidente yung sasakyan na yan. Nabangga sa highway at sinunog ang katawan ng mga sakay. Tuwing anibersaryo ng insidente, bumabalik sila para magpakarga kahit wala na silang buhay. Matapos yun, nag-request ako sa boss ko ng kasama mag-duty sa gabi at hindi na muli nagpakita ang lumang sasakyang yun. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang matandang babae na matagal nang pinaghihinalaang aswang. Si Lola Sianang. Payat siya, may malalim na mata at laging nakasuot ng itim na saya. Hindi siya nakikisama sa ibang tao
at palaging nagkukulong sa kanyang lumang bahay na yari sa kahoy at nipa. Sa tuwing may namamatay na hayop o may nawawalang bata, siya agad ang pinaghihinalaan. Ngunit dahil walang ebidensya, wala rin nagtatangkang humarap sa kanya. Ako si Tasyo, isang binatang galing sa Maynila na napadpad sa baryo upang makituloy sa aking tiyuhin, si Tio Berto. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng aswang. Para sa akin, katang-isip lamang ito ng mga matatanda upang takutin ng mga bata. Ngunit sa unang gabi ko pa lang sa baryo, nakaramdam na ako ng kakaibang lagim. Habang kumakain ng hapunan, binalaan ako ni Tio Berto. Tasyo, tandaan mo ito. Huwag kang gagala sa gabi, lalo na kung walang buwan. May mga nilalang dito na hindi mo gugustuhing makasalubong. Napangiti ako. Tio, nasa modernong panahon na tayo. Baka naman produkto lang ng imahinasyon niyang mga aswang na yan. Ngunit seryoso ang mukha ng aking tiyuhin. Huwag mong baliwalain, Tasyo. Marami nang nawala sa baryong ito. At si Lola Shanang, hindi siya basta matandang babae. Hindi na lamang ako sumagot, ngunit sa loob ko, tila may bumabagabag sa aking isipan. Isang gabi, napilitan akong umuwi mula sa inuman, kasama ang aking bagong kaibigan na si Mario. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag lamang ay galing sa maliit na gasera ng mga bahay. Napadaan ako sa harap ng bahay ni Lola Shanang. Tahimik ang paligid, ngunit napansin ko ang bahagyang paggalaw ng mga dahon sa puno ng mangga. Malapit sa bahay ng matanda, sa sulok ng aking mata, may nakita akong aninong gumagalaw sa bubong. Huminto ako at sinubukang titigan ang madilim na bahagi ng bubungan. Doon ko nakita ang isang pares ng mapupulang mata. Napasinghap ako. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang anino. Mabilis, parang isang malaking paniki na nagbukas ang pakpak. Bago pa ako makatakbo, narinig ko ang isang malalim at paos na boses. Hindi ka taga rito. Mabilis akong tumakbo pa uwi. Humahampas sa aking mukha ang malamig na hangin. Ngunit, mas nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Alam kong may sumusunod sa akin. Pagkarating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto. Nakita ako ni Tio Berto. Halatang takot na takot. Nakilala ka na niya. Bulong ng aking tiyuhin. Kinabukasan, kinausap ako ng aking tiyuhin tungkol sa tunay na nangyayari sa baryo. Matagal nang pinaghihinalaan si Lola Shanang bilang aswang. Ngunit wala pang nakakaharap sa kanya ng buhay upang magpatunay. Noong bata pa ako, may isang pamilya na biglang nawala matapos nilang makainuman ng matanda. May mga nakita ring patay na manok, baboy at mga tao na parang hinigop ang dugo. Ano ang dapat nating gawin, Tiyo? Hindi natin siya kaya labanan mag-isa. Pero may isang tao na matagal na nagbabantay kay Shanang. Si Mang Elias, isang albularyo. Pupuntahan natin siya bukas. Kinabukasan, pinuntahan namin si Mang Elias. Isa siyang albularyo na may malalim na kaalaman na pangontra sa mga aswang. Sinabi niya sa akin na may dahilan kung bakit interesado sa akin si Lola Shanang. Bata, may kakaiba sa dugo mo. May dugo kang mula sa isang makapangyarihang lahi ng bantay laban sa mga aswang. Kaya kanya gustong hulihin. Dahil alam niyang ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Nagulat ako. Hindi ko akalaing may ganitong lihim ang aking pamilya. Binigyan ako ni Mang Elias ng isang bote ng langis ng nyog na may halong halamang pangontra. Kapag makita mo siya, iwisik mo ito at ito. Inabot niya ang isang matalim na balisong.
na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang tatapos sa kanya. Dumating ang gabi at naghintay kami habang nasa loob ng kubo ni Mang Elias. Biglang sumabog ang ilaw ng gasera. Kasabay nun, narinig namin ang pagaspas ng malaking pakpak sa labas. Dumating na siya. Mula sa madilim na langit, bumagsak ang isang malaking nilalang. Hindi na siya si Lola Sianang. Siya na ngayon ay isang halimaw na may mahabang kuko, ulang mata, at matulis na pangil. Malakhak ito. Isang tunog na nagpahirap sa aming pandinig. Walang makakatakas sa akin. Lumaban ako. Gamit ang langis na binigay sa akin ni Mang Elias. Tinapan ko ito sa halimaw. Biglang napasigaw ang aswang. Bumula ang balat nito at tila nasusunog. Habang pumapalagang nilalang, inundayan ko ito na saksak sa dibdib gamit ang balisong. Sumigaw ang aswang ng napakalakas. At sa isang iglap, nagliyab ang buong katawan nito hanggang sa maging abo. Natapos ang laban. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Simula nun, anumbalik ang katahimikan sa baryo. Umalis na ako sa Capiz. Ngunit dala ko ang kwento ng gabing yun. Pero isa pa lang pala sa mahihinang aswang si Lola Sianang. Sa susunod na kabanata ng kwento ay nung napadpad ako sa Palawan at may isang sirenang nagpapahirap sa isang bayan ang aking nakaharap.